At ano naman ang dahilan mo para patayin si Berta Alvarez? Wala po. Wala naman siyang ginawang masama. Eh bakit mo pa rin ginawa? Kasi pinangakuan ako ni Beto ng malaking pera pag pinatay ko siya. Pero pagkatapos nun, wala siyang binigay ni Cinco. At doon mo lang nalaman na hindi pala tuluyang namatay si Berta, kaya pumunta ka ng ospital. Opo. At doon niya binigay sa akin yung sulat. Kung saan sinisi niya lahat kay Beto at doon kay Senyora Valeria Altamirano. Eh bakit hindi mo dinala yung sulat sa mga pulis? Kinuha kasi ni Beto. Eh ayoko na makadagdag sa problema. At ano namang nagutyok sa'yo para sumuko ka? Kasi pakiramdam ko sobra na sila. May chismis pa na nilaso ni Valeria, si Mang Florentino. Sobra na yung kasamaan nila. Sabihin mo, ito ba yung sulat na binigay sa'yo ni Berta? Dapat hindi ka na umalis sa kinalalagyan mo. Bakit pa kasi naisipan mo pang magpakita rito? Kung alam ko lang na ganito karami ang dadalin mo ritong problema, edi... Ano? Papatayin mo rin ba ako? Gaya ng ginawa mo kay Berta at Florentino? Tama na! Teka nga lang. Totoo bang minamanmanan ka ng mga pulis? Hindi nila mapapatunayang may kasalanan ako. Sabi sa akin ni Cosme, nasa kustodiya ka raw ni Domisile at hinarang ka sa airport kasi balak mo umalis ng bansa para makatakas ka sa kasalanan mo. Eh kung wala ka namang kasalanan, bakit kailangan mo pang umalis? Bakit? Pati ba naman ikaw kontra ka rin sa akin? Pati ba naman ikaw wala ka na ring tiwala? Diyos ko naman. Bakit yung ginagawa sa akin to? Valeria, nandun ako nung araw na yon. Nang sinabi ni Florentino na nilason mo siya. Malinaw niyang sinabi na ikaw ang gumawa nun sa kanya. Hindi nila mapapatunayan yan. Gaya ng hindi rin nila mapatunayan na ang papa mo talaga ang gumawa ng panloloko noon. At ngayon pati siya idadamay mo. Dahil yun ang totoo. Nung nalaman ko, sinubukan ko namang pigilan. Pero tinakot niya ako. At dahil sa sobrang takot Sinungaling! Isa kang hipokrita. Napakasinungaling mong babae ka. Sabihin mo na kasi kung anong totoo. Para matapos na to, tanggapin mo na natalo ka. Wala ka ng pag-asa, Valeria. Hindi ka na makakaligtas sa mga kasalanan mo. Oo na! Totoo lahat ang sinasabi mo! Nung nakita kong meron lahat si Veronica, pinangako ko sa sarili kong aagawin ko ang lahat. Kaya inagaw ko sa kanya itong bahay niya, ang asawa niya, pati na rin ang anak niya. Ako yung gumawa ng plano at nag-imbento ng kalaguyo mo. At ako rin ang nagsabing nanloko ka. Pero ilang taon lang yung lumipas simula nung nangyari yun. At hindi na nila kayang patunayan ng kahit ano doon. Hindi na! Paano mo nagawa to, Valeria? Paano mo nagawang lokohin ako ng ganito katagal? Ng ilang taon sa buong Tama buhay na. ko? Paano? Anak, tama na. Tama na. Tara na, anak ko. Iimbestigahan ng mga otoridad si Valeria dahil sa pagpatay kay Berta at Florentino. Ang gusto ko lang naman ngayon ay malaman mo yung totoong pagkatao niya. Gusto kong umamin siya sa harap mo mismo. At nagawa ko naman yun. Siya na mismo ang umamin at sa bibig niya na mismo nang galing yung katotohanan. Wala akong balak bawiin sa kanya ang kahit na ano. Bahala siya. Ang kininyang lahat ng sakin. Ang mahalaga naman para sa akin ay yung napatawad mo ko. At mahalin mo ko bilang tunay mong ina. Sinusumpa kita! Hayop ka, Veronica! Hayop ka! Hayop ka! Dapat pinatay na rin kita, hayop ka! Dapat pinatay na rin kita! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Hayop ka! Dapat pinatay na rin kita! Bakit ka naman naalis, Georgina? Kasi senyora, yun na lang yung kaya kong gawin pagkatapos ng naging trato ko kay senyora. Ay, pero wala naman akong sinabi sa kanya, Georgina. Wala sa akin kung gusto mong ipagpatuloy yung pagtatrabaho mo rito. Totoo ba yan, senyora? Aba, syempre. Ay, akala ko kasi ngayong ikaw na yung senyora namin sa bahay eh. Hindi naman kasi ako nagtatanim ng galit. Lahat naman kasi tayo nagkakamali. Ang importante natuto tayong aminin yung mali natin.
At binago natin yun. Salamat po, Senyora. Kung ganon, hindi na po ako aalis dito. Makakaasa po kayong hindi niyo pagsisisihan ang pagkakataong binigay niyo sa akin. Kailangan niyo pong kumain ng maayos. Buti na lang at nag-leave kayo, pero hindi lang pahinga ang kailangan niyo. Dapat kumain rin kayo ng mabuti. Kaso wala talaga akong gana eh. Kung hindi mo lang ako pinilit kumain itong mga nakaraang araw na to, hindi talaga ako kakain. Hindi mo pwedeng pabayaan ang sarili mo. Kailangan ka ng anak mo, si Lucy at pati ng anak niya. At saka, kailangan kita. Totoo ba talaga yan, anak? Oo naman. Dahil hindi ako mahal ng mama ko, iniisip ko na lang na ikaw talaga ang papa ko. E di simula ngayon, pwede mo na akong tawaging papa. Masaya akong ituring ka bilang sariling anak ko. Salamat. Salamat po. Hindi ko kasi nakilala kung sinong tunay kong papa. Ang sarap-sarap naman ng juice ng baby na yan. Anak, nitong mga nakaraang araw, hindi ko muna sinabi sa'yo yung mga iniisip ko. Ayokong isipin mong hindi kita naiintindihan. Pero sa tingin ko medyo kalmado ka na, kaya mas makakapag-isip ka na ng maayos. Mama, kung yung kasal namin ni Agustin ang tinutukoy mo, wala akong dapat pag-isipan. Walang magbabago. Makakasalan ko pa rin siya. Pero anak, hindi mo naman siya mahal. Kung handa kang ibigay ang buhay mo sa kanya dahil lang yun sa utang na loob mo sa kanya, pag-isipan mo ulit. Magiging malungkot ka lang. At sigurado akong magiging malungkot din si Agustin kapag ganon.